Mga sikat na action stars at kontrabida na namaalam na pala. Kilalanin natin kung sino-sino ang mga sikat na kontrabida action stars na maagang namaalam sa mundo ng showbiz. Top 14, Danny Labra. Isa sa mga kontrabida si Danilo Inocencio o Danny Labra sa pelikulang Hagedorn noong 1996. Siya ay kinilala dahil sa galing niya sa paghawak ng balisong at tinaguriang hari ng balisong na Philippine movies. Naging trademark na din ni Mang Danny ang pagsusuot ng sombrero maliban sa balisong na hawak nito. Nakatrabaho din niya sa mga pelikula sina Ace Verhel, Rudy Fernandez, Ramon Revilla at marami pa. Si Mang Danny ay isa ding mabuting ama, lolo at kaibigan na masayahin at mahilig ding magpatawa. Napapasama din siya sa mga comedy films ni Vic Soto noon. 2017 nang ito'y bawian ng buhay matapos itong maratay sa ospital. Top 13, Lito Legazpi. Nakagawa ng mga pelikulang tumatak sa isip ng mga manonood ang aktor na si Lito Legazpi. 6 na dekada siyang naging aktibo sa pagiging artista at nanalo rin siya ng Best Supporting Award mula sa Gawad Urian noong 1977 para sa pelikulang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping. Kinilala naman siya sa pagganap niya bilang si Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay mayor pa lamang ng Davao sa 1992 film na Pugoy Hostage, Davao. 3 sa mga anak ni Lito na sina Brando, Zorin at Kier ang pumasok sa showbiz at naging mga action stars din. Si Jupiter naman na ika-4 na anak ni Lito ay sa Amerika naninirahan. September 2019 nang isugod si Lito sa ospital matapos makaranas ng paninikip ng dibdib. Binawian naman siya ng buhay 2 araw bago ang kanyang 78th birthday. Top 12, Romy Diaz. Nakatatandang kapatid niya ang sikat na kontrabida na si Paquito Diaz. Gumanap si Romy ng iba't ibang kontrabida roles sa mga action movies nang pasukin nito ang mundo ng showbiz. Lumabas siya sa mga pelikulang Ang Higanteng Natutulog, Ang Maestro, Si Samson at si Delilah, Tunay na Magkaibigan Pexman at iba pa. Dahil sa sobrang paninigarilyo, si Romy ay na-diagnose na mayroong tongue cancer 5 buwan matapos pumanaw ang matalik na kaibigan na si The King Fernando Poe Jr. Mayo ng taong 2005 naman nang siya ay bawian ng buhay. Top 11, Rodolfo Boy Garcia. Si Rodolfo Boy Garcia ay kilala bilang isang magaling na kontrabida sa mga pelikula. Nakasama naman niya si The King FPJ sa pelikulang Umpisahan Mo Tatapusin Ko, Daang Hari, Pepeng Kaliwete at Sigaw ng Digmaan. Ginawa niya rin ang mga pelikulang Trudy's Liit, Utol, Vengeance Squad at marami pa. Ang bunsong anak nito na si Gary Clint Garcia o mas kilala bilang si Rodolfo Boy Garcia Jr. ay sumabak din sa mga action movies nang pumasok ito sa showbiz. July 1997 nang pumanaw si Boy. Makalipas ang 18 years, buwan din ng July ay binawian naman ng buhay ang kanyang asawa na si Lucita Soriano na isa ring magaling na kontrabida. Samantala, ang unang asawa nito na si character actress Zenny Zabala ay pumanaw naman 2 taon naman matapos ang pagkamatay ni Lucita. Top 10, Eddie Garcia. Sari-saring roles ang ginampanan ni Manoy Eddie Garcia sa pelikula tulad ng gay roles, anti-heroine at kontrabida. Highly regarded naman siya as the greatest Filipino actor of all time. Kaya naman tumagal ang karera niya sa mundo ng showbiz ng halos 70 years at siya ay nakagawa ng mahigit na 700 movies at television shows. Si Manoy Eddie ay nakatanggap ng 43 wins at 38 nominations mula sa iba't ibang mga award-giving body sa bansa. Naging kontrabida din siya sa mga pelikula ni FPJ tulad ng Magnum 357, Agila at Ako ang Huhusga kapag puno na ang salop Part 2. Siya ang kauna-unahang Filipino na nakatanggap ng Asian Film Award for Best Actor para sa pelikulang Buakaw. June 2019 nang pumanaw ang veteranong aktor dahil sa neck and cervical fracture dahil sa isang aksidente sa set ng kanyang ginagawang bagong soap sa GMA7. Top 9, Roldan Aquino. Kilalang veteranong kontrabida sa mga pelikula at telebisyon noon si Roldan Aquino. FPJ hit movie na Pagbabalik ng Probinsyano noong 1998 ang pelikulang pinagsamahan nila ng nag-iisang The King. Si Roldan ay naging born-again Christian at na-ordain din bilang isang pastor.
Ginawa rin niya ang rom-com TV show na Loves Ko Si Babe sa ABS-CBN. Napabilang din siya sa mga comedy films tulad ng The Fighting Chefs, Raqueteros, Moron 5 and The Crying Ladies. Pumanaw naman ang veteranong aktor noong March 2014 nang sabihin ng kanyang anak na maliit lang ang tsansa niyang mabuhay kung hindi maooperahan ang bara nito sa utak. Top 8. Robert Miller. Si Robert Miller ay isang magaling na action star at kilala bilang isang sikat na kontrabida sa mga pelikula. Nakasama siya sa mga pelikulang Devil's Angels, Mad Warrior Clash of the Warlords, Bilang na ang Mga Oras Mo at marami pa. Sa pelikulang Ang Dalubhasa noong 2000 niya nakasama si The King FPJ. Enero noong nakaraang taon nang mag-post sa social media ang kanyang apo at nang hihingi ng tulong para sa kanya. Nangangailangan kasi ito ng dugo dahil sasailalim ito sa operasyon. Napag-alaman na si Robert ay may stage 4 prostate cancer at nag-undergo ng cystoscopy at prostatectomy. Sa kasamaang palad, isang buwan makalipas ang post ng apo, si Robert ay binawian ng buhay sa edad na 73. Top 7. Johnny Delgado. Siya ang anak ng kilalang film director na si Ben Fileo at asawa naman ng direktor at dating aktres na si Loris Guillen. Si Johnny ay mas nakilala bilang TV and movie actor, comedian at writer. Isa siya sa mga nagpasikat ng gag show na Going Bananas. Napanalunan niya ang kanyang unang Best Actor Award mula sa MMFF at FAMAS para sa pelikulang Tanging Yaman noong taong 2000. Si Johnny at FPJ ay nagkasama rin sa mga pelikulang Hindi Pa Tapos Ang Laban, Agila at Ang Padrino. Huli siyang napanood sa TV show na May Bukas Pa at isang short film na idinirect ng anak na si Ina kasama ang asawang si Loris na pinamagatang Labing-Labing. Na-diagnose siya na mayroong cancer noong 2008. Gumaling man ito at nakarecover mula sa sakit, binawian naman siya ng buhay noong 2009. Top 6. George Estregan Sr. Si Jesus George Marcelo Ejercito o mas kilala bilang si George Estregan Sr. ay isang veteranong aktor at kontrabida. Kapatid niya ang nooy presidente ng Pilipinas na si Erap Estrada at anak naman niya ang aktor at politikong si E.R. Ejercito, aktor na si Gary Estrada at PBA player na si Eric Ejercito. Nanalo naman siya ng 3 beses sa FAMAS para sa mga pelikulang Sukdulan, Kid Kaliwete at Hubad sa Mundong Ibabaw. Ang Daang Hari at Partida ang mga pelikulang pinagsamahan nila ng nag-iisang The King FPJ. 49 years old pa lamang si George Sr. nang bawian nito ng buhay noong 1988. Na-diagnose kasi siya na may bone cancer na salungat sa mga haka-hakang siya ay may sakit na AIDS. Top 5. Charlie Davao. Si Charlie ay sinubukang makapasok sa showbiz nang mag-audition nito sa Sampaguita Pictures. Nagsimula muna siyang maging print at commercial ad model. Nang mahirapang mabigyan ng mga lead roles, ginawa niya ang pagkokontrabida sa ibang mga pelikula. Ang Batas ng 45, ang pelikulang pinagsamahan nila ng nag-iisang The King FPJ. Ang mga anak nito na sina Bing Davao, Ricky Davao at Maymay Davao ay pawang pumasok din sa pag-aartista. Ang dating child star na si Charlon Davao ang naging bunga ng makapag-asawa itong muli. Pumanaw naman siya noong 2010 sa edad na 75 dahil sa colon cancer. Top 4. Bomber Moran. Si Bomber Moran o Arturo Ocampo sa totoong buhay ay nakalabas sa mahigit kumulang 400 films na panay kontrabida ang kanyang roles. Binansagan din siyang Bud Spencer ng Pilipinas dahil sa pagkakahawig nito at ng Italian actor na si Bud Spencer na kilala rin sa kanyang action comedy roles. Nakatrabaho naman niya si FPJ sa mga pelikulang Batang Quiapo at Partida. Na-diagnose naman si Bomber na may cancer at binawian ito ng buhay sa Amerika noong August 2004 kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Top 3. Joaquin Buaya Fajardo. Si Joaquin Fajardo ay binansagang buhaya sa Philippine movies. Madalas naman siya na gumaganap bilang isang lasinggero sa mga pelikula. Sa pelikulang Ang Padrino at Sambahin ang Ngalan Mo, sila nagkasama ni The King FPJ. Nakatrabaho din niya ang sikat na komedya na si Palito nang gawin ito ang pelikulang James Bond Agent 001 noong 1986. Hindi lang siya sa action movies lumalabas at naging kontrabida dahil may ilang mga comedy films din ang kanyang nasalihan
tulad ng Pido Dida Sabay Tayo at Shitae Ganda Lalaki. Si Joaquin ay ang kinaiinisang si Damaso sa TV show na Yagit noong 1983 sa GMA7. Top 2, Max Alvarado. Si Max Alvarado ay naging miyembro ng street gangs noong kabataan niya at una siyang lumabas sa pelikulang Halik sa Bandila noong 1948. Nakitaan ng galing sa pagiging isang kontrabida, kaya naman siya ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa Philippine movies. Ginawa niya ang mga pelikulang Kamay ni Cain, Hindi pa tapos ang laban, Ang Panday, Ang Misis Kong Hudlum, Dugo ng Panday, Manila Boy at marami pa. 1971 nang manalo siya ng Best Supporting Actor Award mula sa FAMAS para sa pelikulang Ang Kampana ng Santa Quiteria. Bago naman mamaalam sa mundo si Max, kinuha naman siyang spokesperson at nakagawa ng TV commercial para sa isang brand ng candy. Binawian naman siya ng buhay noong 1997 dahil sa heart failure. Top 1, Paquito Diaz. Nakilala ang galing sa pag-arte ni Paquito Diaz hindi lang sa pagiging isang kontrabida sa mga action movies, kundi pati na rin sa mga comedy films. Kasama niya ang matalik na kaibigan na si FPJ sa mga pelikula nitong Asidilio, Ang Agila at Falcon, Ang Panday, Agila ng Maynila at marami pa. Nagawa din niya ang mga pelikulang Kokey, Greggy and Boogie, Michael and Madonna at iba pa. Ang mga anak niyang sina Joco Diaz at Cheska Diaz ay sumunod sa yapak niya sa pagpasok sa showbiz at nakilala rin sa galing nila sa pag-arte. Taong 2002 naman nang siya ay magka-hemorrhagic stroke. Binawian naman ito ng buhay noong 2011 dahil sa komplikasyon ng pneumonia. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong masasabi sa ating listahan ngayon? May nais pa ba kayong idagdag? Don't forget to comment down below.